the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. Your smile so bright, it made me swoon. Magandang umaga mga kamani magnet. Ngayon naman, matututunan natin ang mga magic cure para sa bahay. Sa mga purong Chinese, 7 lamang ang magic cure o remedyo na kailangang gamitin. Subalit, dinadagdagan ito ng mga Pilipino na nakakaintindi ng art of placement. Sila ay nagsasagawa rin ng feng shui o panggagamot sa mga bahay na pinamumugaran ng bad qi. Ang 8 remedyo o magic cure ay maaaring ilagay sa loob ng bahay upang makapagbigay daan sa magandang galaw ng qi. Layunan nitong maitaboy ang negatibong enerhiya na nakapasok sa loob ng tahanan at papasukin at panatilihin ang positibong enerhiya sa loob ng bahay. Ang liwanag. Ang magic cure na ito ay di lamang patungkol sa ilaw o sikat ng araw, kundi maging sa salamin at iba pang bagay na kaparehas nito. Bukod sa sikat ng araw, maaaring pagkunan ng liwanag ang ordinaryong bombilya, fluorescent light, lampshade, sulo o kahit ano pang bagay na nakakapagbigay ng liwanag. Ang liwanag ay nagtataboy ng bad qi at nag-aanyaya ng good qi. Nagbibigay ito ng magaang na pakiramdam at pinalalaki nito ang maliit na silid o lugar. Nagagawa rin itong pagliliwagi ng madilim na lugar na karaniwang pinamumugaran o tinitigilan ng bad qi at bad spirit. Inaalis din ito ang mga hidden corners sa bahay. Ang liwanag ay maaaring makaapekto sa mood ng mga nakatira sa bahay at kalaunan sa trabaho at sa pagkakataong nilang magtagumpay. Kung ang espasyo ng pinagtatrabahoan ay madilim, natural lang na laging matamlay ang iyong pakiramdam. Nakakapagpasakit din ito ng ulo at nakakapagpalabo ng mata. Hanggang maaari, gumamit ng natural na liwanag, pero na lang kung napakatindi ng sikat ng araw. Ang liwanag ay kumakatawan sa elementong fire na ipinalalagay ng mga Chinese na yang o positive energy. Mahalaga ang tamang liwanag sa silid tulugan para makatulong ang mahimbing at komportable ang iyong pagtulog. May liwanag na nakakatulong para makatulog ng maayos, subalit may liwanag naman na nakakaistorbo sa pagtulog. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa inyong bintana ay nakakapagpatiwasay ng kalooban. Pwera na lamang kung kayo ay matatakutin. Subalit ang ilaw sa poste at ang liwanag na namumula sa bukas na TV ay nakagigising sa kalagitnaan ng tulog. Ang mga lampara, fluorescent light at sulo ay simbolo ng liwanag ng araw at kadalasan ang mga ito ay ginagamit bilang panlunas sa kawalang balanse sa feng shui. Malaki ang epekto ng ilaw sa mood, ugali at pagiging alerto ng isang tao. Nakakatulong din ito sa malusog at banayad ng daloy ng qi. Mas maliwanag ang ilaw, mas aktibo ang qi. Para sa mga negosyante, ang maliwanag na ilaw ay nagdudulot ng mabuting negosyo. Ang isang maliwanag na ilaw na nakatutok sa isang sulok o madilim na lugar ay maaaring umakto o magsilbing maliit na araw na nagbibigay ng qi at swerte sa negosyo. Pero may mga negosyo rin naman na sa ang paligid ay kailangan ng banayad lamang o malabong liwanag. Ito ay nakakapagdaragdag sa mood, nakakalikha ng romantic na ambience at lalong nakakapag-init ng dugo ng mga tao. Ito ang uri ng ilaw na gamit sa mga entertainment club, sing-along, joint at beer house. Maraming paraan upang mapanatiling maliwanag ang bahay. Maaring sundin ang mga sumusunod. Una, maglagay o magpakabit ng salaming bintana at hayaang pumasok ang sikat ng araw mula rito. Kung walang salamin, gumamit ng fluorescent light o bombilyang maliwanag. Mas maliwanag, mas maganda. Iwasan ang paggamit ng bombilyang mababa ang wattage dahil ito ay nakakapagpatamlay ng pakiramdam.
nakatatamad, nakakasakit ng ulo, at nakapagdaragdag ng tensyon, pagod, alitan sa loob ng bahay. Kapag malakas na ilaw ang ginamit, huwag masyadong lalapit dito dahil may tendensiya na magkasakit or sumakit ang ulo. Kapag nakatapat ka sa fluorescent light sa inyong opisina, sikaping lumabas kapag merienda o coffee break. Makabubuting maghilamos o maghugas ng kamay at braso. Kapag sumobra ang exposure mo sa sobrang liwanag, maaari kang kapitan ng sobrang yang at ito ay hindi kaaya-aya para sa iyo. Number 2. Maglagay ng malaking salamin sa sala o kahit anong silid ng bahay na maaaring makapagsabog ng liwanag. Number 3. Gumamit ng kortinang mayroong kulay na malamig sa mata. Iwasan ng pula, maroon, dark blue, brown, gray at iba pang madidilim na kulay. Salamin. Maraming kwento ang nakapalibot sa salamin. Ayon sa mitolohiya ng mga Grego, si Narcissus ay umibig sa kanyang sarili na makita niya ang kanyang mukha habang nakatitig sa tubig noong unang panahon. Ang refleksyon ng batis o di kaya ay ilog ang siyang salamin ng mga tao. Samantala, mahalaga rin ang papel na ginamit ng salamin sa istoryang Snow White and the Seven Dwarfs, kung saan laging nagtatanong ang bruha sa salamin kung sino ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Para sa mga Chinese, ang salamin ang pinakagamitin sa feng shui enhancing tool. Ang salamin ang siyang panlunas sa napakaraming problema sa loob ng tahanan o di kaya ay sa opisina. Ang kakayahan nilang suminag ay nagbibigay sa atin ng magical tool na madaling makuha, subalit epektibo rin. Kapag natukoy o natimbok ang tamang pwesto ng salamin, ito ay nakakaakit ng Gucci, subalit kapag mali ang pwesto nito, ito ay maaaring magbigay ng maraming problema dahil nagagawa nilang buhayin, galawin at paganahin ang badshi. Maraming gamit ang salamin. Dito akma ang salitang magic dahil nagagawa ng salamin na palakihin ang isang lugar sa pamamagitan ng refleksyon nito. Maaaring gumamit ng maliit at malaking salamin. May mga taong naniniwala na ang salamin na mas malaki ay mas may kapaki-pakinabang ang epekto. Subalit, may mga pagkakataon na nakakasama rin ang sobrang laki nito dahil nakukuhang lamunin o ma-overshadow ang buong silid. Kapag inilagay sa sala, nakukuha nitong palakihin at paginhawain ang pakiramdam ng bisita, maging ng mga nakatira sa bahay na yun, dahil magiging maaliwalas ang paligid. Ang salamin ay nakakapagtaboy rin ng badshi at nakakapag-anyaya ng Gucci. Kapag naglagay ng salamin, dapat isipin na hindi lahat ng salamin ay magkakatulad. May salamin na kapag tumingin ka, ang tingin mo sa sarili mo ay mataba. Mayroon namang salamin na ang magiging tingin mo sa sarili mo ay sobrang payat, pero mataas. May salamin na kapag tumapat ka ay sasabihin mong maganda ka, pero may salamin naman na maiinis kang tingnan dahil pangit ka. Kung ano ang makikita mo sa salamin, yun ang dapat ang bigyan pansin. Maaaring mali ang pwesto nito at kailangang baguhin, o di kaya naman ay may diferensya talaga ang salamin. Ang salamin kasi ay gawa lamang ng tao. Bagamat at ito ang pinakagamitin na feng shui enhancing tool, delikado rin ang salamin. Bukod sa madali itong makasugat kapag nabasag, maaari rin itong pagmula ng apoy dahil pinatitindi nito ang init. Tiyakin na ang salamin sa iyong bahay ay hindi sumisinag ng matinding sikat ng araw dahil maaaring magkaroon ng mainit na lugar sa loob ng bahay. Huwag din maglalagay ng salamin sa kusina kung saan magre-reflect ang apoy o sindi ng kalan. Sakali namang mahilig ka sa antikong salamin, siguraduhin malinis mong mabuti ang salamin na hindi mo alam ang kasaysayan. Maaaring gumamit ng tubig at lemon juice o Zanzibar solution at punasan ng salamin na makailang ulit.
Ang salamin sa silid-tulugan ay nagpapasigla ng chi. Ito ang dahilan kung bakit ang kwarto sa hotel, motel at sauna bath ay may mga salamin. Ang salamin ay lumilikha ng aktibong espasyo at nagagawa nito maging aktibo ang isip at katawan. Sa isang tao, hindi magandang maglagay ng salamin sa tapat ng iyong kama at lalong hindi ka aya-ayang makita ang sarili kapag bagong gising ka. Dahil bukod sa gusot ang buhok, may muta ang iyong mata at kung minsan ay may tulog pa ng laway ang gilid ng bibig. Sa ibang negosyo, lalo na sa mga kainan, ang salamin ay mahalaga. Ito ay nakakatulong upang magbigay ng ilusyon o refleksyon sa isang madilim na lugar at para maakit ang chi. Nakukuha ng salamin na buhayin ng chi sa pantay na anggulo o sulok at nakakatulong ito upang magmukhang marami ang tao sa loob ng tindahan. Malaki rin ang naitutulong ng salamin para maging mabili ang produkto. Ang salamin sa beauty parlor, boutique at barbershop ay sadyang dinisenyo para gumanda ang taong tatapat dito. Sa gayong paraan, gugustuhin mo na magpabalik-balik sa lugar na iyon. Ang mga modista at boutique shop ay naglalagay ng makitid ngunit pahabang salamin para magmukhang payat ang nagsusukat ng damit. Samantalang ang mga disco house at ballroom ay naglalagay ng bolang salamin o crystal ball para sa artistikong epekto. Layunin itong pasiglahin ang mga nagsasayaw. Nakatutulong din ito upang magkaroon ng dramatikong epekto na nakapagpapasigla ng kapaligiran o pakiramdam. Malaki rin ang may tutulong ng salamin upang itaboy ang negatibong chi na naipon sa isang lugar, partikular sa mga diretsyong linya, dingding, bakod, poste, antena at secret arrow. Itinataboy din ng salamin ang masyadong aktibong chi mula sa isang maingay na lugar, sa T-junction, Y-junction o mga kalsada na may blind curve. Kulay. Mahalaga ang kulay o motif sa isang bahay. Nagbabago ng kulay ang liit o laki ng isang espasyo tulad ng liwanag o ilaw sa isang partikular na lugar. Nagagawa ng kulay na mapagliwanag ang madilim na lugar at napapadilim naman ang bahagi ng bahay na sobra ang liwanag. Nagagawa rin ng kulay na maging kapaki-pakinabang ang nakakabagot na lugar. Sa simpleng salita, ang iba't ibang kulay ay may kapangyarihan na mapapaniwala ang tao sa hindi totoo, pero ito rin ay mahalaga sa paglikha ng balanse at pagkakasundo sa espasyo. Nagagawa din ang kulay na pasiglahin ang pakiramdam ng tao, tanggalin ang pananakit ng katawan, pagalingin ang karamdaman, at paluwagin ang isipan. Nakapagpabago rin ito ng mood. Ang mga kulay ay may kaugnayan sa 5 elemento sa mundo. Sa Feng Shui, ang 5 elemento ay tumutugon sa 5 pangunahing kulay: berde, pula, dilaw, puti at itim. Ang kulay ay tumutulong para makalikha ng ilusyon. Kapag ang isang lugar o bahay ay nasisiyahan sa tinatanggap na liwanag, makabubuti na ang gamiting puntura ay light color o pastel color. Kapag maliit ang isang lugar, magagawa itong malaki sa paningin kapag ginamitan ng mapusyaw na kulay, lalo na kung puti o light yellow ang gagamiting puntura. Ang kulay ay isang mabisang paraan para lumikha ng partikular na uri ng kapaligiran. Ang madilim na lugar ay lumilikha ng malamig at tahimik na espasyo, samantala ang sobrang liwanag na lugar ay lumilikha ng maalinsangan, ngunit payapang kapaligiran. Upang malutas sa mga suliraning ito, tandaan na ang mainit at maliwanag na kulay ay lumilikha ng masiglang kapaligiran. Samantalang, ang sobrang liwanag sa lugar, lalo na yung nasa tabi ng dagat, ay maaaring gamitin ng kortina o pintura na medyo madilim para hindi masakit sa mata. Sa tradisyon ng mga Chinese, pula at itim ang ginagamit para mapagaan ang dialing guqi. Para sa kanila, ang mga kulay na ito ay makabubuting kulay dahil nakapagpapanhik at nakapag-aanyaya ito ng swerte sa bahay. Dito sa Pilipinas, ituturing na magandang kulay ang pula
Subalit ang itim ay iniiwasan dahil ito ay may kaugnayan sa kalungkutan at pagdadalamhati. At ipinapalagay na hindi magandang gamitin sa bahay at maging sa opisina man. Bagamat maganda ang kulay pula, ito ay nakapagpapainit ng pakiramdam ng isang tao at pati ang kanyang ugat at ulo. Kung mapapansin ninyo, ang mga taong madalas malantad sa kulay pula ay mainitin ang ulo, madaling mapikon at maikli ang pasensya. Ang kulay pula kasi ay isang thermal color at mainit ang dating. Lingid sa kaalam ng marami, ang kulay ay may malaking kaugnayan sa ating personalidad at pagkatao. Sa huling bahagi ng pag-aaral nito ay matutunghayan ninyo ang kapangyarihan ng iba't ibang kulay na maaaring gamitin bilang panlunas sa iba't ibang karamdaman ng tao. Tunog. Ang tunog, partikular na ang kaaya-ayang tunog ay mahalaga sa isang lugar. Bukod sa nakakapagtaboy ito ng batsi, ang magandang tunog ay nakakaakit ng swerte. Ang mahinang tugtugin tulad ng tubig sa aquarium at tunog ng artificial waterfalls ay kaiga-igayang ilagay sa sala. Malaki rin ang may tuturong ng mga bell, metal, mobile, bamboo, tube, water fountain, huni ng ibon, huni ng kuliglig, at maging ang tahol ng aso para sa pag-inog ng Gucci sa loob ng bahay. Epektibo rin ang paglalagay ng wind chime dahil sa ang tunog nito kapag tinatamaan ng hangin ay nag-aanyaya ng Gucci. May hatid din itong sigla at nakakapagdulot ng katayugan sa isip at kalooban. Ang wind chime ay ginagamit ng lahat ng elemento. Mayroon itong gawa sa kawayan, buto ng hayop, seramiko, metal, kristal, seashell o di kaya ay mga tansyan o takip ng soft drinks. Ang bell o wind chime at iba pang instrumentong pangmusika ay tumutulong upang maging aktibo at balanse ang chi. Inaakit nito ang chi para pumasok sa bahay at manatili sa loob ng matagal na panahon. Habang tinataboy ang batsi, epektibo rin ang mga tumutunog na bagay upang itaboy ang mga enerhiya na nagmumula sa kalsada sa isang mahaba at makitid na pasilyo. Ang bell at wind chime ay masayang kasama sa bahay dahil bukod sa nakakapagpasigla ng pakiramdam, nakakatulong ang mga ito sa paglikha ng malusog na kapaligiran. Ang mga harmonious sound ay nakakaakit ng maswerte at positibong chi sa isang lugar. Ito ay nag-aanyaya rin ng kayamanan na papasok sa bahay. Buhay. Anumang bagay na gumagalaw ay ipinalalagay na may buhay. Kapag may batsi sa isang lugar, sinasaluyo ng halaman o alagang hayop. Pinakamagaling ilagay sa loob ng bahay ang halamang maswerte tulad ng fortune plant, Chinese bamboo, ivory palm, five fingers, la suerte, money tree, at iba pang halaman na may bilugang dahon. Iwasan ang paglalagay ng halamang matinik o di kaya naman ay pahaba. Ang mga dahon tulad ng Indian tree. Makatutulong din ang paglalagay ng aquarium, ibon, aso, pusa, at iba pang hayop na pwedeng alagaan sa bahay. Sa mga Chinese, maswerte ang ahas pero hindi iminimungkahi ang pag-aalaga nito. May mga hayop na pambahay, may mga hayop naman na para lamang sa parang at kagubatan. Ang ingay na dulot ng hayop ay nakakapagpasigla sa pag-inom ng Gucci sa bahay at nakakapagpataboy ng masamang espiritu at batsi na namamalagi sa isang lugar. Malaking tulong ang mga alagang hayop dahil ang kanilang galaw at pagsuot-suot sa ilalim ng mga muebles at kasangkapan ay nakakapagpataboy ng batsi na naiimbak doon. Tubig. Ang tubig ay simbolo ng buhay. Ang mga matatandang sibilisasyon sa mundo ay napapaligiran ng mga ilog at dagat. Ang tubig ay may kaugnayan sa espiritual na pagbabago
o paglago ng tao. Sa Feng Shui, ang tubig ay may kaugnayan sa pananalapi o kayamanan ng tao. Lahat ng kapaligiran na nagtataglay ng tubig ay mas kaaya-ayang tirhan as mas nakakatulong sa tao kaysa yung lugar na walang tubig. Ang pinakamagandang lugar ay yung may natatanaw kang malinis na anyong tubig. Kung malayo kayo sa lugar na malapit sa dagat, ilog, waterfalls o sapa, maaring maglagay ng larawan o painting ng kahit anong anyong tubig sa loob ng bahay. Ang aquarium tulad sa bowl ay walang at water fountain, artificial waterfalls at bubble fountain ay maaaring ilagay sa bahay, subalit depende sa lokasyon. Para mapabuti ang katangian ng isang paligid, ang tubig kapag inilagay sa tamang pwesto ay makakatulong sa propesyon at hanap buhay ng mga taong nakatira roon. Magiging mabilis ang pag-akyat ng pera sa kanila at magiging maluwag ang kanilang kabuhayan. Malaki rin ang positibong epektibo ng tubig sa mga taong isinilang sa elemento ng wood. Galaw. Ang mga bagay na gumagalaw ay nakakatulong para maitaboy ang negatibong chi at makaakit ng positibong chi. Mahalagang maglagay ng bagay na gumagalaw sa loob ng bahay. Pwede rin itong ilagay sa bintana o di kaya ay sa pinto. Kailangang gumamit ng gaang na material para ukusa itong gumalaw kapag may hangin. Ano pa ba ang pinakamagandang ilagay sa loob ng bahay kundi halamang gumagalaw kapag nadadampian ng hangin at mga hayop na nagpapasigla sa paligid? Ang flowing water sa fountain o di kaya naman ay artificial waterfalls na usong-uso ngayon ay mainam ring ilagay sa sala, lalo na kung naririnig ang lagaslas ng tubig. Maganda rin magsabit ng nakabiting ilawan. Ito ang uso ngayon, ang ilaw na nakabitin at napapalibutan ng makukulay na tela. Sa araw, mainam magpaandar ng ceiling fan dahil makatutulong ito sa pag-inom ng Gucci sa loob ng bahay. Kasangkapan at dekorasyon sa bahay. Isa rin sa dapat bigyang pansin sa pag-aayos ng bahay ay ang paglalagay ng dekorasyon. Tiyakin na ang pagkakaayos ng mga muebles ay hindi nakaabala, humaharang o bumupersa sa pagdaloy ng chi. Iwasan ang kasangkapan na sumasakop sa malaking espasyo sa bahay. Mas maluwag, mas malayang makakadaloy at makakainog ang balanseng chi sa loob ng iyong bahay. Ngayon ka man ni Magnet, nalaman nyo ang mga magic cure na dapat nating igawin sa loob ng ating bahay, tulad ng liwanag, salamin, galaw, tunog, at mga dekorasyon sa loob ng ating bahay. Nagawa niyo na ba ito sa loob ng iyong bahay? Kung hindi pa, maaari niyong sundin ang mga payo na naririto sa ating video. Ang tandaan na ang mga bagay na ito ay magiging gabay lamang. Samahan niyo ng panalangin at positibong pananaw upang kayo'y lalong magtagumpay sa buhay. Kung hindi niyo pa na-share ang video na ito, maaari niyong i-share sa inyong mga kaibigan upang malaman nila ang mga bagay na makatutulong sa kanila sa loob ng kanilang tahanan upang pumasok din ang swerte. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Maraming salamat mga Kamani Magnet!